Bruce Lee, ang martial arts legend ng Hollywood. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang tao na kayang magpabagsak ng 5 kalaban bago pa matapos mag-loading ang internet ng kapitbahay ninyo. Si Bruce Lee. Kilalanin siya rito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Juan23. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Baguio. Kapag narinig mo ang pangalang Bruce Lee, ano agad ang naiisip mo? Tama, kahit hindi ka marunong ng martial arts, malamang minsan sa buhay mo ay sumigaw ka na ng "Wata!" habang sumisipa sa hangin. Ang problema lang, kadalasan electric fan ang natatamaan. Ngayon, sino nga ba talaga si Bruce Lee? Si Bruce Lee ay ipinanganak sa San Francisco, California. Pero lumaki siya sa Hong Kong. Kaya kung iisipin mo, international agad ang kanyang buhay. Hindi pa uso noon ang social media influencer. Pero siya parang influencer na may kasamang flying kick. Ang buong pangalan niya ay Lee Jun-fan. Bata pa lang ay artista na siya. Oo, hindi siya agad nagsimula bilang martial arts superstar. Lumabas muna siya sa maraming pelikula bilang child actor. Parang mga batang artista ngayon. Ang kaibahan lang, si Bruce Lee paglaki niya, hindi nagkaroon ng issue tungkol sa cryptic posts. Noong teenager siya, natuto siya ng Wing Chun, isang Chinese martial art, sa ilalim ng sikat na guro na si Ip Man. At kung pamilyar sa inyo ang pangalang Ip Man, oo, iyon ang gurong ginampanan ni Donnie Yen sa mga pelikula. Ibig sabihin, parang ganito, Ip Man ang teacher, Bruce Lee ang estudyante, at tayong lahat ang mga estudyanteng umaasang matututo ng self-defense sa panonood ng YouTube habang nakahiga. Noong 1959, bumalik si Bruce Lee sa Amerika. Nag-aral siya sa kolehiyo at kumuha ng kursong philosophy. Marami pa iyang kayang gawin. Habang nasa Amerika, nagturo siya ng martial arts. Ngunit may kakaiba siyang paniniwala. Naniniwala siya na ang martial arts ay hindi dapat limitado sa isang estilo lamang. Sabi niya, bakit mo ikukulong ang sarili mo sa isang sistema kung pwede mong gamitin ang anumang epektibo? Dahil diyan, ginawa niya ang sarili niyang filosofiya sa pakikipaglaban na tinawag na Jeet Kune Do. Sa simpleng paliwanag, ang Jeet Kune Do ay parang kunin mo ang gumagana, itapon mo ang hindi gumagana. Parang pagde-delete ng spam emails. Simple pero epektibo. Ngayon, bakit naging sobrang sikat si Bruce Lee? Dahil sa pelikula. Noong 1970s, gumawa siya ng mga pelikulang nagpabago sa tingin ng buong mundo sa martial arts. Kasama rito ang The Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon, at Enter the Dragon. Ang Enter the Dragon ang isa sa pinakasikat niyang pelikula at hanggang ngayon ay itinuturing na klasikong action movie. Kapag pinanood mo ang mga eksena niya, mapapansin mong parang imposible ang bilis niya at hindi yung camera trick. Sa katunayan, may mga pagkakataong pinapabagal pa ng production team ang footage dahil masyadong mabilis ang kanyang galaw para makita ng maayos ng audience. Isipin mo yon. Tayo nga minsan mabagal pa ring mag-type kahit autocorrect na ang tumutulong. Samantalang si Bruce Lee sobrang bilis kaya kailangang bagalan. Isa sa kanyang mga sikat na katangian ay ang 1-inch punch. Ano iyon? Isang suntok na halos 1 pulgada lang ang layo pero kayang maglabas ng napakalakas na puwersa. Parang Meralco Bill, maliit tingnan sa umpisa.
Pero pagdating ng epekto, ramdam mo agad. Bukod sa pagiging martial artist at artista, naging inspirasyon din siya sa napakaraming atleta, action stars at martial artists. Maraming sikat na personalidad ang humanga sa kanya, mula kay Jackie Chan hanggang kay Chuck Norris. Sa katunayan, minsang nagkasama sina Bruce Lee at Chuck Norris sa pelikulang Way of the Dragon. At oo, naglaban sila. Parang dalawang bagyo na nagdesisyong mag-meeting. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, maikli lamang ang kanyang buhay. Noong July 20, 1973, pumanaw si Bruce Lee sa edad na 32. Napakabata. Dahil dito, maraming haka-haka at misteryo ang lumabas tungkol sa kanyang pagkamatay. Ngunit anuman ang mga usap-usapan, hindi na bago ang katotohanan na iniwan niya ang napakalaking impluwensiya sa buong mundo. Hanggang ngayon, kilala pa rin siya ng mga tao. Hindi lang bilang martial artist, hindi lang bilang action star, kundi bilang isang tao na nagpakita na ang disiplina, dedikasyon at patuloy na pag-aaral ay maaaring magdala sa iyo sa pambihirang tagumpay. At alam ninyo kung ano ang isa sa pinakasikat niyang kasabihan? Be water, my friend. Ano ang ibig sabihin noon? Ang tubig ay umaangkop sa anumang lalagyan. Kapag nasa baso, nagiging hugis baso. Kapag nasa bote, nagiging hugis bote. Kapag nasa timba, nagiging hugis timba. Samantalang ang ibang tao, isang beses lang napalitan ang upuan sa opisina, gusto nang mag-resign. Ang mensahe ni Bruce Lee ay matutong umangkop sa pagbabago. Maging flexible, patuloy na matuto, at huwag matakot sumubok ng bago. Sa madaling salita, si Bruce Lee ay hindi lamang isang martial arts legend. Siya ay isang pilosopo, artista, guro, innovator at inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Mula sa kanyang pagsasanay sa martial arts hanggang sa kanyang mga pelikula at mga aral sa buhay, ipinakita niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa kamao kundi nasa isip, disiplina at kakayahang umangkop sa anumang hamon. Kaya sa susunod na marinig ninyo ang pangalang Bruce Lee, tandaan ninyo, hindi lang siya ang taong sumisigaw ng "Wata!" Siya ang taong nagpatunay na ang sipag, talino at determinasyon ay kayang mag-iwan ng pamana na tumatagal ng lampas sa isang buhay. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at magkita-kita tayong muli sa susunod na kabanata ng ating paglalakbay sa karunungan.